Cellbox. Si Gwen Ignacio ay laki sa mahirap na pamumuhay. Ang bahay niya ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at ang bubong ay gawa sa dahon ng niyog. Gayunpaman, para makatulong sa pamilya ay nagbebenta siya ng banana Q. Isang araw, sobra lamang ang kagalakan niya nang magkaroon na rin siya ng trabaho bilang marketing analyst. Ngunit unang araw pa lang niya ay biglang tinanggal na agad siya. Dahil dito, pumunta siya sa bar. Nang malasing, tinawagan niya ang manager para paulan na ng sama ng loob. Ngunit laking gulat niya na number pala ito ng groom na tinakasan niya sa araw ng kasal nila noon na si Ford Fernandez. Pero hindi niya inaasahan na nasa loob din pala ito ng bar. Dahil sa pagmamadali para makalabas, hindi inaasahang makakabasag pa siya ng mamahaling wine na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Nalaman din niyang si Ford palang may-ari ng bar. At dahil wala siyang sapat na pera para bayaran ito, ay inalukan siya nito na maging waitress sa loob ng 3 buwan. Ngayong nagtagpo muli ang landas nila, may kasalan pa bang magaganap kahit magkaiba sila ng estado sa buhay? O ito ang magiging hadlang sa pag-iibigan nilang dalawa? Banana Q kayo dyan! Bumili na kayo! Mainit-init pa to! Masigla at nakangiting sigaw ni Gwen sa mga dumadaan ng mga tao sa harapan niya. Si Gwen Ignacio ay 30 taong gulang at no boyfriend since birth. Pagdating sa pisikal na kaanyuan, ay biniyayaan naman siya ng kagandahan dahil katamtaman ng tangos ng ilong, mapupula ang labi, kaakit-akit na mga mata at makakapal na mga kilay. Morenang-morena ang kulay ng balat at ang kulay itim nitong buhok na straight ay hanggang braso. Ang ganda rin ng pagkakakurba ng katawan na para bang isa siyang modelo dahil sa katangkaran niya na umaabot sa 5 talampakan at 8 pulgada. Marami rin ang sumubok na ligawan siya ngunit binastad niya ang mga ito dahil wala pa sa isip niya ang pumasok sa isang relasyon. Lumaki rin siyang hirap sa buhay kaya nagsusumikap siya para gumanda ang buhay nila. Bagamat nakapagtapos siya sa pag-aaral sa kursong marketing management, ngunit hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin siyang makahanap ng full-time job. Ilang rejections na rin ang natatanggap niya sa mga kumpanyang inaplayan niya. Napagtanto nga niya na mahirap makahanap ng trabaho sa panahon ngayon dahil ang taas ng qualifications na hinahanap ng mga employer. Ate Gwen, isa nga pong banana Q, yung maraming asukal po sana. Nakangiting request pa ng batang kapitbahay nila na 6 na taong gulang. May hawak pa itong manika sa kaliwang kamay. Pansin niya rin ang matatabang pisngi at nang napaka-cute nitong ngiti. Oh sige ba? Masayang tugon niya sa bata. Ate Gwen, birthday ko po ngayon. Pahabol nito sa kanya. Bahagyang nagulat naman siya sa kanyang narinig. Talaga? O sige, dahil birthday mo ngayon, buy one take ko na sa'yo. Saad ni Gwen na ikinasaya naman ng bata. Ang bait niyo po talaga, Ate Gwen. Maraming salamat po. Masayang sambit nito ng 2 banana Q ang ibinigay niya rito. Napatawa at napailing na lamang si Gwen habang pinagmamasdan ang pag-alis ng bata sa harapan niya. Maliban sa nagbabantay siya ng sari-sari store nila, ay nagbebenta rin siya ng banana Q sa labas ng bahay nila habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho. Nang biglang napansin niya ang 2 matandang tsismosang kapitbahay nila na nakatingin sa gawin niya at rinig na rinig pa nga niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Wala bang balak mag-asawang anak ni Marites at Crisanto? 30 taong gulang na yan, hindi ba? Gusto yatang tumandang dalaga at magbentan lang ng banana Q hanggang sa pagtanda. Sinabi mo pa, pero alam mo ba, marami ang nanligaw dyan. Pati yung binatang anak ni Teresa na si Badong, na isang seaman ay binasted niya rin. Baka yung hinahanap niya talagang lalaki ay isang matandang mayaman para, alam mo na. Dahil sa mga narinig ni Gwen ay hindi niya maiwasang mainis. Kaya aga-aga, siya agad ang pinag-uusapan ng mga tsismosang kapitbahay nila. Imbis na makipagsagutan siya sa mga ito, ay ngumiti na lamang siya ng malapad bago magalang na nagsalita. Oh, Aling Susan, Aling Flora, baka gusto niyo po ng banana Q.
Ang ganda pa naman ng topic nyo. O kung wala kayong pambili, libre ko na lang po kayo. Nakakahiya naman po na ako yung topic nyo tapos wala kayong pangmeryenda. Nakangiting saad ni Gwen sa mga ito. Bahagyang nagulat ang dalawang matanda nang mapagtantong narinig niya pala ang pinag-uusapan nila. Subalit, tinarayan lang siya ng mga ito bago umalis. Hay nako Gwen, ang sikat mo na pala sa barangay nyo. Pero bakit ba ang hilig nilang mga alam sa buhay ng iba? Yayaman ba sila sa pinagagawa nila? Napapailing na sambit ni Gwen sa sarili nang umalis na rin ang dalawang matanda. Pagsapit ng gabi dumating na rin ang mga magulang niya galing trabaho. Namamasukan bilang kasambahay ang nanay niya habang ang tatay naman niya ay bilang personal driver sa mayamang mag-asawang Fernandez. Nagmano siya sa mga ito nang tuluyang makapasok sa maliit na bahay nila na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at ang bubong nila ay gawa sa dahon ng niyog. Nay, tay, kain na po tayo. Nagluto na po ako ng paksiw na isda at may kanin na rin. Nakangiting bungad niya sa mga magulang. Nako, anak, bukas na lang natin yan kainin para makatipid tayo. May pupuntahan tayo ngayong gabi at doon na rin tayo sa kanila maghahaponan. Saad ng nanay niya. Si Marites Ignacio ang nanay niyang mapagmahal. 48 taong gulang. Pinagpala rin ang mukha nito kaya sa ina niya naman ang kagandahan niya. Kahit medyo halata ng mga kulubot nito sa mukha ay hindi pa rin may pagkakaila na maganda ito nung dalaga pa. Ha? Bakit po, Nay? Saan po tayo pupunta? Takang tanong ni Gwen. Napabaling lamang siya sa tatay niya nang magsalita ito. Malalaman mo rin anak kapag nakarating na rin tayo ron. Nakangiting sagot nito sa kanya. Si Crisanto Ignacio naman ang tatay niya. 49 na taong gulang. Masipag at maunawain. Kahit tumatanda na rin ito, ay malakas pa rin ang pangangatawan. Sa ama niya naman ang katangkaran niya dahil matangkad ito na umaabot sa 5 talampakan at 10 pulgada. Medyo halata na rin ang makulbot nito sa muka. Dahil sa sinabi ng mga magulang niya ay wala siyang nagawa kundi ang sumama sa mga ito kahit wala siyang idea kung saan sila pupunta. Malalaman na rin naman niya mamaya kapag nakarating na sila sa pupuntahan nila. Nay, tay, bakit po tayo nandito sa malaking bahay ng amo nyo? At pinasuot niyo pa talaga ako ng mahabang white dress ngayon. Ang dami niyo pang pinilagay na pulbos sa mukha ko. Pati yung mahaba akong buhok pinalugay niyo. Nagmumukha tuloy akong white lady nito. Pagmamaktol ni Gwen sa mga magulang. Kasalukuyang nasa tapat nga sila ng malaking bahay na pagmamay-ari ng mayamang mag-asawang Fernandez na amo ng mga magulang niya. Halos 2 dekada nang nagsisilbihan ng mga magulang niya sa mga ito. Iha anak, kaya sinama ka namin dito ng tatay mo ay dahil ipagkakasundo ka naming ikasal kay Ford, ang nag-iisang anak ni Victoria at Antonio. Yung alaga ko nung maliit pa siya, pero ngayon isa ng ganap na gwapong binata. Mas matanda lang sa iyo ng 2 taon. Nakangiting paliwanag ng kaniyang ina. Nasa tamang edad ka na rin naman anak, kaya pwede ka nang magpakasal. Abay ayaw din naman namin ng nanay mo na tumandang dalaga ka. Masayang magkaroon ng sariling pamilya anak. Saad naman ng ama niya. Nanlaki ang mga mata ni Gwen sa narinig. Hindi niya inaasahan na kasal pala ang pinuntahan nila rito. Kaya pala pinasuot siya ng white dress at inayusan ng kanyang ina. Nay, tay, teka lang po. Tama bang pagkakarinig ko? Ipagkakasundo niyo akong ikasal sa anak ng amo niyo? Parang arranged marriage ganon? Hindi makapaniwalang tanong niya sa mga magulang. Nang makitang masayang tumango ang mga ito sa kanya, ay sarkastikong napatawa na lamang siya nang napapailing. Nay, tay naman. Mayaman ba tayo para ipasok niyo ako sa arranged marriage na yan sa anak ng amo niyo? May negosyo ba tayong nalulugi? Hindi naman nalulugi ang sari-sari store natin ah. Nagbayad na nga mga kapitbahay natin na may utang sa atin noon. Pati yung inutang kahapon ni Aling Rosa na 2 sardinas. Bayad na rin. Aray ko, Nay. Napaaray na lamang siya nang pinalo siya ng nanay niya sa braso. Anong akala mo sa amin ng tatay mo? Bigla-bigla ka nilang naming ipapakasal sa anak nila. Si Victoria at Antonio ang unang nag-alok sa amin ng ipakasal ka sa anak nila. Paliwanag ng nanay niya na ikinalaglag ng panga niya. Nay, anong nakain ng mag-asawang Fernandez? At akong naisipan nilang maging asawa ng anak nila. Hindi naman ako mayaman. I mean,
Hindi naman tayo mayaman katulad nila, hindi ba? Ganda lang ang meron ako. Kaya bakit ako ang napili nilang ipakasal sa anak nilang yun? Bago pa makasagot ang mga magulang niya, ay bigla nang bumukas ang malaking gate sa harapan nila. Bumungad nga sa kanilang mag-asawang Fernandez. Oh, Marites, Crisanto, nandito na pala kayo. Gwen, iha, mabutit sumama ka sa mga magulang mo ngayon. Halika kayo, pumasok na kayo sa loob. Nakahanda na ang mga pagkain. Nakangiting paanyaya sa kanila ni Victoria. Si Victoria Fernandez ay ang ina ni Ford at ang amo ng mga magulang niya at kaibigan din ng nanay niya simula ng dalaga pa ang mga ito. Isa itong negosyante at pagmamay-ari nito ang isa sa mga sikat na hotel sa bansa. Mula sa pananamit at pag-aayos pa lang sa sarili, ay masasabi na talagang mayaman ito dahil sa sobrang fashionable ang suot at agaw pansin ng mga nagniningning na mga alahas sa katawan. Makinis at maputi ang balat na hindi mo akalain na 48 taong gulang na pala ito. Ilang sandali lamang ay nasa hapagkainan na rin sila pero hinihintay pa nilang dumating si Ford. Nga pala, ang sabi ng anak namin, malapit na raw siya. Kaya hintay na lang muna natin siya sandali bago tayo magsimulang kumain. Saad ni Antonio. Si Antonio Fernandez naman ay ang ama ni Ford at ang isa rin sa mga amo ng mga magulang niya. Isa ring negosyante at marami ring pinapatakbong negosyo sa hospitality industry. Kung kikilatisin, ay sobrang formal ang kasuotan nito dahil palaging nakasuot ng corporate attire at ang lakas din ng dating. Hindi rin naakalain na 50 taong gulang na ito. Makalipas ang ilang minutong paghihintay nila ay napabaling lamang silang lahat sa lalaking humahakba ngayon papalapit sa kanila. Pasensya na po, kadarating ko lang. Medyo nagkaroon din ng traffic papunta rito. Barito ng sad ni Ford nang makalapit sa mga ito. Dumating na nga rin ang pinakahihintay ng lahat na si Ford Fernandez. 32 taong gulang, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Fernandez. Ang CEO ng The Cocktail Club na isang high-class bar. Isa nga rin itong negosyante katulad ng mga magulang. Tindig pa lang nito ay agaw pansina at ubod ng karisma. Matangkad din na umaabot sa 5 talampakan at 10 pulgada. Ang gwapong mukha nito ay tilay nakakahipnotismo. Malalim ang mga mata, matangos ang ilong, mapang-akit na labi at tama lang ang hugis ng panga. Matipuno rin ang hubog ng katawan. Bagay lang din ang pagkakagupit ng buhok nito na mas nadagdagan ng lakas ng dating. Formal at malinis ding tignan dahil sa corporate attire na suot nito ngayon. Ilang segundo ngang napatulala si Gwen nang makita si Ford. Ngunit nang magtama ang mga mata nila, ay agad siyang napaiwas ng tingin. Iho, mabutit nandito ka na rin. Umupo ka na sa tabi ni Gwen para makapagsimula na rin tayong kumain habang pinag-uusapan ang dapat pag-usapan ngayon tungkol sa inyong dalawa. Nakangiting saad ni Victoria sa anak. Nang mapansin ni Gwen na umupo na rin si Ford sa tabi niya, ay napairap na lamang siya at napailing sa sarili. Nagsimula na rin silang kumain. Ilang subo na ngang nagagawa niya nang biglang may pumasok na tanong sa isip niya na kanina niya pa gustong mahanapan ng kasagutan. Ma'am Victoria, Sir Antonio, gusto ko lang pong malaman kung bakit ako ang gusto niyong ikasal sa anak niyo. Ano po bang nahanap niyo sa akin? Pasok po ba ako sa qualifications na maging asawa ng anak niyo? Baka ganda ko lang po ang pasok sa qualifications niyo. Diretsahang sinabi niya sa mga magulang ni Ford. Dahil sa mga naging tanong niya ay pinanlakihan siya ng mga mata ng nanay niya, habang ang tatay niya ay napailing. Pero ang mga magulang ni Ford ay napatawa na lamang sa kanya. Pati si Ford ay bahaging napatawa na rin sa tabi niya. Yan ang gusto ko sa'yo, iha. You're so outspoken. Hindi ka natatakot sabihin ang nasa kalooban mo. Well, siguro naman alam niyo ng dalawa kung anong meron ngayon. Ikaw, Gwen, iha, ang gusto namin ni Antonio na maging asawa ng anak namin na si Ford. Dahil maliban sa matagal na kaming magkaibigan ng nanay mong si Marites, ay nakikita ko rin naman kung gaano ka kasipag at madiskarte sa buhay. Kaya bagay kayo ng anak ko. Pwede mo pa siyang matulungan sa negosyo niya. Nakangiting paliwanag ng ina ni Ford sa kanya. Ngayon ang nalaman na rin niya ang dahilan kung bakit siyang ikakasal kay Ford, ay napatulala na lamang siya nang pinagpatuloy ang pagsubo sa pagkain. Tahimik lang siya sa kinauupuan niya habang ang ilang kasamahan niya sa hapagkainan
ay nag-uusap at nagtatawanan pa. Napabaling lamang siya kay Ford nang magsalita ito sa tabi niya. Tapos na po kaming kumain ni Gwen. Lalabas lang po kami sandali para magpahangin. Oh, sige iho. Mabuti yan para pag-usapan ninyong dalawa ang magiging plano niyo sa kasal next week. Nakangiting tugon ng ama nito. Subalit nang marinig yun ni Gwen ay halos mabilaukan pa siya. Hindi niya inaasahan na next week agad ang kasal nila. Pero bago pa siya makapagsalita ay hinigit na ni Ford ang braso niya kaya napatayo siya bigla mula sa pagkakaupo. Nang maidala siya ni Ford sa bakuran ay nagsasalita na rin siya. Ano ba? Bitawan mo nga ang braso ko. Bakit mo ba ako dinala rito? Hindi pa ako tapos kumain eh. Tapos dadalhin mo pa ako rito. Ang bastos mo talaga. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Inis na baling niya kay Ford. Napabuga ng tawa si Ford sa narinig. Pinalandas din ito ang palad sa buhok bago nagsalita. Gwen, galit ka pa rin ba sa akin? Matagal nang nangyari yon. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad hanggang ngayon? Natatawang sambit ni Ford. Subalit si Gwen ay sarkastikong napatawa. Bakas din sa mukha ang galit sa binata. Kalimutan, Ford? Nagpapatawa ka ba? Akala mo ba ganun lang kadaling kalimutan ang ginawa mo sa akin nun? Nakakatroma ang ginawa mo sa akin. Gusto mo? Isa-isahin ko pa, ha? Paghahamon niya sa binata. Nang mapansin niya ang pagtaas ng 2 kilay ni Ford, ay nadagdagan lamang ang inis niya. Una, pumunta ako sa mansyon niyo rito para tulungan si nanay. Nagdidilig ako ng mga halaman niyo nun at halos atakihin pa ako sa puso sa sobrang gulat at takot ng may isang ahas na dumabo sa paa ko. Pero walang iya ka. Laro ang ahas mo lang pala yun. Galit niyang kwento sa harapan ni Ford pero napansin niya ang pagtawa lang nito sa kanya. Ito pa, sa sumunod na araw, natutulog lang ako sa may duyan sa bakuran niyo. Tapos pagkagising ko, mukhang clown na palang mukha ko dahil ginawa mo ba namang coloring book ang mukha ko? Kaya pala tawang-tawa sa akin ng mga kaibigan ko. Parang sasabog na yata ang ulo ni Gwen sa sobrang iritasyon nang makitang tawang-tawa si Ford. Teka lang Gwen, alam kong may ikukwento ka pa pero patapusin mo muna ang tawa ko. Pinagpatuloy nga ni Ford ang tawa niya nang nakahawak na rin sa tiyan. Patapusin? Sana nga mabilaukan ka dyan sa tawa mo. Pero tingnan natin kung matatawa ka pa sa susunod na ginawa mo sa akin. 3 araw ko nun sa inyo at pinayagan ako ng mami mo na maligo sa banyo ng kwarto mo dahil natapunan ng juice ang mukha ko. Pero anong ginawa mo? Ninakaw mo ang panty ko sa kwarto mo at sinuot mo pa talaga dahil pinakita mo sa akin. Mabuti na lang may extra pa akong dala na panty nun. Pero ang kapal naman talaga ng mukha mong suotin. Bago pa matapos ni Gwen ang sasabihin niya, ay agad nang tinakpan ni Ford ang bibig niya. Tama na Gwen. Mga bata pa tayo nun, kaya kalimutan mo na. I'm sorry, okay? Inaamin ko na ang daming pagkakamaling nagawa ko sa'yo nun, pero nagbago na ako. Nang mapansin niyang sinseridad sa boses nito, ay kumalma na rin siya at napabuntong hininga na lamang. Inalis na rin ni Ford ang kamay nito sa bibig niya. Pero teka nga, alam kong hindi natin gusto ang isa't isa, pero bakit hindi ka man lang tumutol sa mga magulang mo nang malaman mong ako ang magiging asawa mo? Takang tanong niya kay Ford. Marunong ka naman hindi ba? Magluto, maglinis, maglaba. Nakangising saad nito na mas ikinakunot ng noo niya. Nang mapagtanto niya ang ibig sabihin nito, ay bumalik ang inis niya. Ah, talaga? Magiging asawa mo ako pero gagawin mo lang pala akong kasambahay? Ganun ba, Ford? Ewan ko sa'yo. Uuwi na ako. Pakisabi na lang sa mga magulang ko at sa mga magulang mo. Baka masapak pa kita ngayon nang wala sa oras. Saad niya rito bago tinalikuran si Ford. Napatawat na pailing na lamang si Ford. Napahawak na nga rin ito sa labi nang pinagmamasdan siyang papaalis ng mansyon. Mabilis lumipas ang mga araw kaya dumating na rin ang araw ng kasal nila. Kahit ayaw niyang maikasal kay Ford ay wala na rin siyang magagawa dahil nasa loob na rin siya ng sasakyan at papunta na sa simbahan. Ilang sandali lamang ay napayuko siya nang tumunog ang cellphone niya. Napansin niyang tumatawag si Olivia, ang mayamang college friend niya. Napakunot noon naman siya nang sinagot ang tawag pero bago pa siya makapagsalita sa kabilang linya ay naunahan na siya nito. Gwen, alam kong ikakasal ka na ngayon kay Mr. Ford Fernandez pero kailangan mo itong malaman. Nang marinig yun ni Gwen ay kumunot ang noo niya. Bakit? Anong dapat kong malaman, Olivia? Tanong niya sa kabilang linya. Nakita ko kagabi si Ford Fernandez sa bar. At alam mo ba, Gwen? Nakita ko pa siya na pumasok sa isang private room
kasamang isang babae. Malamang may kababalagan silang ginawa sa loob. Gawain ba yan ng isang lalaki na ikakasal kinabukasan? Pupunta sa bar ng may kasamang babae? Nagulat si Gwen. Napatakip na rin siya ng bibig dahil sa nalaman. Nakumpirma niya pa ito nang may sinend na picture sa messenger niya. Agad naman siyang napabaling sa driver. Manong, iliko niyo po ang sasakyan. Ngayon na. Buong boses na sinabi ni Gwen sa driver at sinunod naman siya nito kahit naguguluhan sa sinabi niya. Bakit ma'am? Saan po ba tayo pupunta? Hindi ba po sa simbahan ang punta niyo ngayon? Dalhin niyo na lang po ako manong kahit saan. Kahit sa sementeryo pa yan, wag lang sa simbahan. Dahil sa pag-aakala ni Gwen na isang playboy si Ford, ay tinakasan niya ito sa araw ng kasal nila. Makalipas ang isang linggo, ay tadtad pa rin siya ng sermon ng nanay niya dahil sa ginawa niya. Gwen, alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang ginawa mo sa araw ng kasal niyo ni Ford? Mabuti na lang mabait ang mag-asawang Fernandez. Kaya hindi nila tayo hininga ng kompensasyon para sa mga nagastos nila sa kasal. Pero pinahiya mo ang anak nila. Naghintay sa simbahan ng ilang oras si Ford, tapos hindi ka lang pala sisipot. Marite, suminahon ka nga. Siguro hindi pa handa ang anak natin magpakasal. Pagtatanggol ng ama niya sa kanya. Kahit ilang sermon man ang maririnig niya mula sa nanay niya, ay wala siyang pagsisisi sa ginawa niya. Mas gugustuhin na lang yata niyang tumandang dalaga kesa maikasal sa isang playboy na katulad kay Ford. You're fired, Miss Ignacio. Teka lang, sir. First day ko palang magtrabaho sa kumpanya bilang marketing analyst. Fired na agad ako? Joke ba yan, sir? Natatawang tanong niya sa marketing manager nila. Kasalukuyang nasa kumpanya nga siya kung saan na-hired siya nung isang araw. Tapos ito lang pala ang bubungad sa unang araw niya sa trabaho. Hindi ako nagbibiro, Miss Ignacio. Isang lalaking marketing analyst pala ang hanap namin. Nang marinig yun ni Gwen ay hindi niya maiwasang magulat. Pero ilang sandali lamang ay sarkastikong napatawa siya ng napapailing. Mahulang galang na po sir pero hindi naman ibig sabihin na babae ako ay hindi ko na kayang gampanan ng trabaho ng isang marketing analyst. Grabe naman po kayong mag-discriminate. Kaya maraming walang trabaho sa lipunan dahil sa ganyang pamamalakad niyo eh. Hindi na rin maiwasang mainis ni Gwen kaya nataasan niya pa ng boses ang manager nila hanggang sa pinalabas siya ng guard sa loob ng building. Napasigaw at napasabunot na lamang sa buhok si Gwen nang nasa labas siya ng building. Wala na rin siyang magagawa kaya maghahanap na lang siya ng ibang trabaho. Pero sa ngayon, gusto niya munang ibuhos ang inis at galit sa pag-iinom. Good evening, ma'am. What would you like to drink tonight? Nakangiting tanong ng waitress nang lumapit ito sa table niya. Kasalukuyang nasa isang bar si Gwen at kanina pa siya hindi makapili ng maiinom sa hawak niyang menu. Dahil halos mahal palang mga alak. Napalunok muna siya ng laway bago binalingan ng waitress. Miss, 1 glass of orange juice lang pala. Sagot niya sa waitress na ikinakunot noon naman ito sa kanya bago ngumiti at umalis para kunin ang order niya. Nang dumating na ang juice niya ay naubos niya agad ito sa isang lagok lang. Hay, hindi ako malalasing nito kung orange juice lang ang iinumin ko. Sambit niya sa sarili kaya kinuha niyang isang bote ng beer sa loob ng bag niya. Pasimpleng sinalin niya ito sa baso niya. Bumili pala siya ng 2 bote ng beer sa tindahan kanina sa may kanto bago pumasok sa loob ng bar dahil kapag hindi afford ng pera niyang mga inumin, at least handa pa rin siyang malasing. Bumili rin siya ng mga chichirya bilang pulutan niya. Ayos lang kahit mumurahing alak sa tindahan ang iniinom ko at tagpipiso na chichirya naman ang pulutan ko. At least, malalasing ako sa high-class bar na ito. Hindi porket mahirap lang ako, hindi na ako makakapunta rito. Ito ang tinatawag na life hacks ng mga mahihirap. Ngising matagumpay na sambit ni Gwen sa sarili. Nasa dulong pwesto naman siya kaya hindi siya pansin ng mga tao sa loob. Nang maubos na rin niyang isang bote ay kinuha niyang pangalawang bote sa loob ng bag niya. Medyo lasing na nga agad siya. Walang hiyang Ford yun. Pinakulam niya yata ako para maging malas ang buhay ko. Usal ni Gwen sa sarili bago tumungga ng alak. Pero hindi pa rin makatarungan na i-fired nila ako dahil lang sa isang babae ako. Kaya ko rin namang gawin ang mga gawain ng isang lalaki. Lahat pantay-pantay dapat. Malakas ang tugtog sa loob ng bar kaya kahit sumigaw pa siya, ay hindi siya mapapansin ng mga tao.
dahil abala ang mga ito sa inuman at pagsasayaw sa dance floor. Dahil na rin sa kalasingan ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na tawagan ang marketing manager ng kumpanya ang nag-fire sa kanya kanina. Kinuha niyang cellphone sa ibabaw ng mesa para tawagan ang numero nito. Nang sinagot nito ang tawag niya, ay agad niya itong pinaulanan ng sama ng loob. Sir, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo kanina kaya makinig ka. Alam niyo bang gumising pa ako ng maaga para lang hindi malit sa trabaho? Hindi na nga rin ako nag-almusal. Pati sa pagmamadali ko kanina sa pagbihis, hindi ko na malayang baliktad na pala yung panty ko. Tapos tatanggalin niyo lang pala ako sa trabaho sa unang araw ko? Hindi naman makatarungan yon. Nasaan ang gender equality niyo? Isa itong diskriminasyon ang pinagagagawa niyo. Puno ng galit niyang sinabi sa kabilang linya. Naramdaman na lamang ni Gwen ang pagpapakawala ng malalim na hininga sa kabilang linya. Pero nang may nagsalita na rin ay hindi niya inaasahan ang maririnig na boses. Who fired you? Anong pangalan ng company? Sino ang CEO? Sabihin mo sa akin kung sino dahil kakausapin ko siya ngayon. Ang bulok ng sistema nila. Positions within the company should be gender neutral. Nang marinig niya ang boses sa kabilang linya ay halos maitapon niya pa ang cellphone niya sa sobrang pagkagulat. Napataki pa siya ng bibig nang makita ang pangalan ni Ford sa screen ng cellphone niya. Hindi pala ang marketing manager ang natawagan niya, kundi si Ford. Halos nawala na rin ang kalasingan niya dahil sa pagkagulat at pagkakataranta. Iniiwasan niya ito dahil sa ginawa niya sa araw ng kasal nila. Pero natawagan niya pa ngayon. Gwen, nandyan ka pa ba? Sambit ni Ford sa kabilang linya nang mapansing hindi siya nagsasalita. Nang napaangat siya ng tingin ay nanlaki pa ang mga mata niya nang makita si Ford sa di kalayuan mula sa pwesto niya. Hindi niya inaasahan na nandito rin pala ito sa loob ng bar. Agad naman niyang pinatay ang tawag at napamura pa sa isip nang wala sa oras. Ilang sandali lamang nang mapansin niyang mapapatingin si Ford sa gawin niya ay agad na siya nagtago sa ilalim ng mesa. Napaaray pa nga siya nang tumama ang ulo niya sa dulo ng mesa. Dapat pala sa bahay na lang ako naglasing. Ang kapal pa ng mukha kong magbar. Ni hindi ko naman halos afford ang mga inumin dito. Inis na sambit niya sa ilalim ng mesa. Di sana, hindi ka nalang pumunta rito. Yun nga pumunta pa ako. Hindi natapos ni Gwen ang sasabihin nang magkatinginan sila ni Ford. Nasa harapan niya pala ito ngayon. Nakaluhod pa ang isang tuhod, masilipan lang siya sa ilalim ng mesa. Gulat na gulat nga ang itsura niya. Pagkatapos mo kong takasan sa araw ng kasal natin, iniiwasan mo na ako, Gwen. At dito lang pala kita makikita sa loob ng bar. Natatawat na papailing na saad ni Ford. Kung inaakala mong mapipilit mo akong maituloy ang kasal natin, nagkakamali ka. Sigaw niya at sabay nang umalis sa ilalim ng mesa. Dahil sa pagmamadali niya ay hindi sinasadyang mabubunggo niya ang isang waitress. Ngunit laking gulat lamang niya nang mabasag ang mamahaling wine na hawak nito dahil sa pagmamadali niya. Miss, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Paghihingi niya ng tawad sa babaeng waitress. Subalit nang marinig niyang tumawag si Ford ng bouncer para pigilan siyang makalabas ng bar, ay naalerto siya. Nilagpasan niya ang waitress para lumabas na sana, pero agad nang nahawakan ng dalawang bouncer ang magkabilang braso niya. Bitawan niyo ako! Ayokong may kasal sa lalaking yan! Pagsisigaw niya sa dalawang bouncer. Umusbong palalo ang galit niya nang nasa harapan niya si Ford. Halos mapatingin na rin ang ilang tao sa loob ng bar sa kanila. Ano ito, Ford? Pipilitin mo talaga akong magpakasal sa'yo? Tapos dadalhin mo sa bahay natin ang mga kabit mo? Galit na sigaw niya na ikinakunot noon ni Ford. Anong pinagsasabi mo, Gwen? Kabit? Saan mo napulot ang salitang yan? At may sinabi ba akong itutuloy ang kasal natin? Nang marinig niya yun ay siya naman ang napakunot noo. Pero taas pa rin ang noo niyang hinarap si Ford. Ano to? Bakit tumawag ka pa ng bouncer para pigilan ako makalabas ng bar, ha? Bahagyang napatawa si Ford sa kanya bago sinagot ang tanong niya. Well, Miss Ignacio, ako ang may-ari ng bar na ito at nakabasag ka ng isang mamahaling wine na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Kaya may karapatan akong tumawag ng bouncer para panagutan ang nagawa mo. Malinaw ba? Seryosong sinabi nito nang nakataas pa ang dalawang kilay. Halos hindi pa maproseso sa isip ni Gwen ang sinabi ni Ford. Natagalan pa nga siya bago nakapagsalita.
Anong sinabi mo? Ikaw ang may-ari ng bar na ito? At ano ka mo? 50,000 na halaga ng nabasag ko? Ang sobrang mahal naman yan. Paano ko mababayaran yan? Natanggal na nga ako sa trabaho ngayon at halos sa isang araw, 2 beses na lang akong kumakain makatipid lang. Pagrereklamo niya na ikinataas ng kilay ni Ford. Nagulat lang siya nang hinigit ni Ford ang isang kamay niya kaya nakawala siya sa 2 bouncer. Ford, bitawan mo ang kamay ko. Nakatingin ang lahat ng tao sa atin baka nung isipin nila. Saan mo ko dadalhin ha? Bingi ka ba? Ang sabi ko bitawan mo ang kamay ko. Natigil sa pagsisigaw-sigaw nang pumasok sila sa opisina ni Ford. Isinarado nga agad nito ang pintuan. Nabigla lamang siya nang pinaupo siya nito sa isang upuan. Lanlaki pa ang mga mata niya nang hinubad ni Ford ang itim na coat nito sa harapan niya. Unti-unti rin itong tinanggal ang necktie. Nang mapansin niyang isa-isa na rin itong tinatanggal ang botones ng puting long sleeve, ay napatakip na rin siya ng mga mata. Ford, anong ginagawa mo? May bala ka bang magubad sa harapan ko? Huwag mo nang gawin baka mairita lang ako kung makita ko yung katawan mo. Napatawa si Ford sa kanya. Bakit naman ako magubad sa harapan mo? Asawa ba kita? Nang marinig niya yun ay napadilat na rin siya. Napataas lamang siya ng kilay nang makitang nakasuot pa rin ng damit si Ford. Umupo na rin ito sa swivel chair katapat niya. Teka, bakit mo ba ako dinala rito? Anong gagawin mo sa akin? Naguguluhang tanong niya. Napansin niya pang may sinusulat sa isang bond paper si Ford. Makalipas ang 3 minuto, ay napatayo si Ford para lapitan siya. Inilahad sa kaniyang bond paper na sinulatan nito. Tinanggap naman at binasa niyang nakasulat. Nang mabasa niya ay nagulat siya at napabaling siya kay Ford. Gagawin mo akong waitress sa loob ng 3 buwan? Yes, Miss Ignacio. Yan ang contract agreement natin dahil wala kang sapat na pera para bayaran ng nabasag mo na wine na nagkakahalagang 50,000 pesos. Ito ang naisip kong paraan kung ayaw mong kasuhan pa kita. Maotoridad nitong sinabi sa kanya. Napalunok ng laway si Gwen bago napatingin ulit sa contract agreement nila. Ngunit sa huli ay pinirmahan niya rin ito dahil wala rin naman siyang ibang paraan. At isa pa, okay na rin ito kaysa pagbayarin pa siya ng 50,000 pesos. Mabilis lang din naman ang 3 buwan. Kaya titiisin na lang muna niyang pagmumukha ni Ford dahil panigurado, araw-araw na silang magkikita at magkakasama kahit iniiwasan niya ito. Ikaw pala ang ex-bride ni Sir Ford. Sayang hindi natuloy ang kasal niyo. Bakit mo kasi tinakasan si Sir sa araw ng kasal niyo? Pero hindi naman kita masisisi dahil for sure, ayaw ng mga magulang ni Sir sa'yo, no? Dahil mahirap lang ang pamilya mo. Nako, yan ang pinakamasakit na pagmamahal. Yung mahal niyo naman ang isa't isa pero tutol ang mga magulang ng lalaki sa'yo dahil mahirap lang kayo. Napapailing na sad ng katrabaho niyang waitress na si Jana. Si Jana Pado ay matagal ng waitress sa bar at naging kaibigan niya agad ito kahit 1 linggo pa lang siyang nagtatrabaho. Masayahin at kikay. Matangkad din katulad niya at may kagandahan ding taglay. Kulay ginger ang buhok na hanggang balikat pero nakapusod ang buhok nito ngayon. Kayumanggi ang kulay ng balat kaya tunay na dalagang Pilipina. Magsasalita na sana siya para sabihing hindi yun ang dahilan kung bakit tinakasan niya si Ford sa araw ng kasal nila. Pero agad nang kumanta ang mga kasamahan niya ng isang broken-hearted song na pinamagatang Paalam Na by Rachel Alejandro. Napailing at napatawa na lamang si Gwen ang kumanta ang mga ito sa harapan niya. Kasalukuyang nasa locker room nga sila ng bar at nagpapahinga sandali dahil break time nila. Mababait ang mga empleyado rito. Kaya halos close na niya agad ang mga ito. Nang matapos ang pagpapahinga nila ay bumalik na rin sila sa trabaho. Here is your order, sir. Saad niya nang maserve ang wine sa panibagong table. Aalis na sana siya sa table nito nang biglang nagsalita ang lalaking customer. Miss, pwede mo ba akong matulungan? Type ko kasi ang babaeng nakaupo mag-isa sa dulo. Baka pwede mong hinga ng number niya para sa akin. Nakangiting pakiusap nito sa kanya. Ay, iba na po yan, sir. Love at first sight na po ang tawag dyan. Pero wag po kayong mag-alala. Tutulungan po kita sa kanya. Nakangiting sambit niya sa lalaki at sabay kumindat pa. Nang lumapit siya sa babae para hingin ang number nito, ay agad naman itong ibinigay sa kanya dahil nalaman niyang type din pala nito ang lalaki. Hindi nga niya inaakala na magiging matchmaker pa siya ngayong gabi. Kaya napangiti na lamang siya sa sarili. Hay nako Gwen. May mabubuo pa yatang pag-iibigan ngayong gabi.
Napapangiti niyang sambit sa sarili. Papunta naman siya ngayon sa ibang table nang biglang napahinto siya sa paglalakad nang humarang sa harapan niya si Ford. Napawi bigla ang ngiti niya nang mapansin ang pagka-bad trip nito sa muka. Miss Ignacio, nandito ka para magtrabaho bilang waitress upang mabayaran ang nabasag mong wine. Hindi para makipaglandian sa lalaking customer natin dito. Mariin na sabi ni Ford. Bahagyang nagulat si Gwen sa narinig pero dinaan niya sa tawa ang maling paratang nito sa kanya. Teka lang Ford, Sir Ford. Tama po bang pagkakarinig ko? Nakikipaglandian sa lalaking customer? Grabe naman po kayong magsalita. Kung nakikipaglandian ako di sana, umupo na ako sa kandungan niya at nakipaghalikan. Nakita niyo ba yun? Wala hindi ba? Kung ano nang pinuputok ng butsi niyo Sir Ford. Magalang na pagdidepensa ni Gwen sa sarili. Subalit baka sa boses niya ang iritasyon. Dahil sa sinabi niya ay naipalandas ni Ford ang palad sa rurok ng buhok. Dinalaan din ito ang labi bago binalingan siya. Pansin na rin niya ngayon ang pagtitimpi nito sa galit. Nakita kita kanina. Kumindat ka sa kanya. At nagtagal pang pag-uusap niyong dalawa, Gwen. Nang marinig niya yon, ay sarkastikong napatawa siya. Para yun lang? Nakikipaglandian agad sa'yo yun? Ang babaw naman po ng dahilan niyo, Sir Ford. Napapailing na saad niya sa harapan nito. Napansin niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Ford bago nagsalita. Iba nang magsaserve sa table ng lalaking yun kapag umorder ulit. Hindi na ikaw, Miss Ignacio. Now, go back to work. Bago pa siya makapagsalita ay umalis na si Ford sa harapan niya. Napakamot na lamang siya sa ulo ng napapailing. Ilang sandali lamang ay napabaling siya kay Jana nang lumapit ito sa kanya. Anong nangyari sa boss natin? Bakit busang utang muka? Siguro nagsiselos lang yun dahil halos lalaki ang nagiging customer mo. Halatang mahal ka pa rin ni Sir Ford eh. Kinikilig na sambit nito sa kanya. Napakunot na si Gwen. Akala siguro nito ay totoong nagkaroon sila ng relasyon. Pinagkasunduan lang naman sila bigla na ipakasal sa isa't isa ng mga magulang ni Ford na ikinapayag naman ng mga magulang niya. Pero yun na nga, hindi natuloy ang kasal nila dahil sa ginawa niya. Nagsiselos? Parang may plano pa nga siyang ipa-extend ang 3 months ko rito eh. Napapailing na tugon ni Gwen kay Jana. Nang parami na rin ng mga customer nila ay naging mas abala si Gwen sa pagsiserve. Pagod na nga ang magkabilang pa at tuhod niya dahil ramdam na rin niya ang pamamanhid ng mga ito. Ilang sandali lamang ay nagulat siya nang biglang sumakit pa ang isang paa niya. Bago pa mawalan siya ng balanse sa paglalakad, ay naramdaman na niya ang isang braso sa bewang niya. Gwen, are you okay? Pag-aalala ni Ford na kanina lang ay busangot ang mukha nito sa kanya. Nagulat nga siya nang nilapitan siya ni Ford ngayon matapos ang sagutan nila kanina. Parang nakaramdam pa siya ng kuryente sa sistema nang hawakan nito ang bewang niya. Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay hindi niya maiwasang mag-init ang magkabilang pisngi niya. Ayos lang ako. Sumakit lang bigla ang isang paa ko. Nauutal na sagot niya nang hindi pa makatingin sa mga mata ni Ford. Bahagyang aatras na sana siya para magkaroon na rin siya ng distansya sa pagitan nila. Ngunit hindi niya nagawa ng masinigpitan ni Ford ang pagkakahawak sa bewang niya. Stay still. Baritonong sambit nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Bakit? Malaki ang gusot ng kaliwang gilid ng puting long sleeve mo, Gwen. Nakikita ko na ang kulay pink mong bra. Bulong nito sa tenga niya. Nataranta naman si Gwen ang marinig yon. Subalit, napansin niyang hinubad ni Ford ang kulay itim na coat sa harapan niya. Halos pigil hiningi pa siya ng dahang-dahang inilalagay nito sa likod niya yon. Dahil sa sobrang lapit ni Ford sa kanya, ay naamoy na rin niyang cinnamon scent nito. Nang mailagay na rin ng maayos ang coat sa likod niya, ay bahagyang napaatras si Ford kaya nagkaroon na rin ng distansya sa pagitan nila. Thank you. Nauutal na sambit niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ang lakas ng pintig ng puso niya ngayon. Aalis na ako. Isi-serve ko pa tong mga inumin sa kabilang table. Dagdag niya pa at aalis na sana sa harapan ni Ford pero nabigla siya nang kunin nito ang tray sa kamay niya na may 4 na basong naglalaman ng alak. Magpahinga ka muna. Ako nang magsiserve nito. Sa anong table to? Tanong ni Ford sa kanya nang hawak ang tray. Huwag na, ako na. Kakabreak ko lang kanina.
Nakakahiya sa mga empleyado mo kung ikaw ang gagawa ng trabaho ko. Boss ka namin dito, Ford, kaya ako na. Pigil ni Gwen at pilit inaagaw ang tray. Pumili ka, Gwen. Sasabihin mo sa akin kung anong table ito? O i-extend ko pang 3 months mo rito? Tanong nito nang nakataas pa ang 2 kilay. Nang mapansin niyang seryoso nga si Ford sa sinabi, ay napabuntong hininga na lamang siya bago nagsalita. Sa table 5, sagot niya na ikinatango naman ito sa kanya. Umalis na rin si Ford sa harapan niya para maserve ang mga inumin sa nasabing table. Nang maiwan siya mag-isa ay lumapit naman ulit sa kanya si Jana. May hawak pa nga itong tray sa kamay. Ayos din si Sir Ford ah. Kanina busangot ang muka. Ngayon naman ang amo ng muka at nag-aalala pa sa'yo. Isa lang ang ibig sabihin yan, Gwen. Mahal na mahal ka talaga ni Sir Ford. Baka this time, ipaglaban ka na niya sa mga magulang niya. Bulong nito sa kanya at tumili pa nga dahil sa kilig. Napailing na lamang si Gwen nang niyugyug pa ni Jana ang braso niya. Kinaumagahan ay naisipang magluto ni Gwen ng banana cue para may merienda sila mamaya pag break time. Maagang papasok siya sa trabaho ngayon kahit mamayang 6:00 pa ng gabi ang opening ng bar nila dahil tutulong siya sa pagde-decorate dahil Valentine's Day ngayon. Nakasakay na rin siya ng jeep. Hindi naman marami ang mga pasahero kaya hindi siksikan sa loob. Umabot lang ng 1 oras ang biyahe dahil nagkaroon ng traffic. Pagkarating niya sa establishmento ay agad bumungad sa kanya si Jana sa entrance pa lang. Gwen, ano yan? Pagtataka nito nang makitang may dala siyang malaking Tupperware. Nagluto ako ng banana cue para may pangmerienda tayo mamaya. Wow, talaga? Patikim nga, Gwen. Kainin na lang natin ngayon. Alam mo naman mga patay gutom ang mga empleyado rito. Natatawang saad ni Jana kaya napatawa na rin siya. Kumuha nga ng isang banana cue si Jana at agad tinikman ito. Mabilis na ubos nito ang 2 saging na nakatusok sa stick. Grabe, ang sarap mo namang magluto ng banana cue, Gwen. Saktong-sakto lang ang pagkakalagay ng asukal. Hoy mga people of the world, halika kayo rito. Nagdala ng merienda si Gwen. Tawag pa ni Jana sa mga katrabaho nila. Agad naman itong nagsilapitan kay Gwen para humingi rin ng banana cue. Isa-isa naman niya itong binigyan. Napangiti na lamang siya nang magpasalamat pang mga ito sa kanya. Nako, walang anuman. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod magdadala ulit ako. Nakangiting tugon niya sa mga ito hanggang sa naubos din ang dala niyang banana cue. Makalipas ang ilang minuto ay nataranta na lamang sila nang dumating na rin si Ford. Agaw pansin ang nakaka-hypnotismong kagwapuhan nito. Tindig pa lang ng katawan ay parang modelo na. Nakasuot ito ngayon ng brown long sleeve na nakabukas pa ang 2 botones. Nakatakin pa sa khaki casual pants pang ibaba. Kahit simple lang ang pananamit ni Ford ay agaw pansin pa rin ito. Oh my gulay, ang gwapo talaga ng boss natin. Alam mo Gwen, sa gantong klaseng lalaki dapat hindi na pinapakawalan. Kaya makipagbalikan ka na kay Sir Ford. Sigaw na bulong ni Jana sa kanya kaya napabaling siya rito. Magsasalita na sana si Gwen pero hindi na niya naituloy nang biglang humarap sa kanya si Ford. Nasaan ang banana cue ko? Baritonong tanong nito sa kanya. Bahagyang napatingin si Gwen sa hawak niyang Tupperware. Nang mapansin niyang ubus na pala ang dala niyang banana cue, ay napalunok siya ng laway bago na paangat ng tingin para makaharap si Ford. Narinig pa nga niya ang bulong ni Jana. Patay ka Gwen, hindi mo tinirhan si Sir Ford. Lambingin mo na lang para hindi na magtampo ang baby loves mo. Bulungan nito at humagikik pa bago ito umalis sa tabi niya. Nagsialisa na nga rin ang ilang mga katrabaho niya para magsimula na ring mag-decorate. Kaya silang 2 na lang ni Ford ang naiwan sa entrance. Pasensya na sir, naubos na pala ang banana cue. Bakit ba kasi ngayon lang kayo dumating? Naubusan tuloy kayo. Huwag po kayong mag-alala. Sa susunod na dala ko, titirhan ko na kayo ng isa. Nakangiting sambit ni Gwen na ikinailing na lamang ni Ford. Magsasalita pa sana siya pero bigla na lang umalis si Ford sa harapan niya na bad trip pa ang muka. Anong nangyari ron? Hindi lang tinirhan ng banana cue, nagtampo na agad? Parang bata naman siya nagtatampo na hindi binigyan ng candy. Bakit hindi na lang siya bumili sa labas ng banana cue? Marami naman siyang pera eh. Napapailing na sambit ni Gwen sa sarili bago tumulong na rin sa pagde-decorate sa loob ng bar. Pagsapit ng gabi ay naging abala ulit si Gwen sa trabaho. Kahit pagod na ang katawan niya hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya
sa tuwing kumukuha siya ng mga order nito. Makalipas ang ilang oras na pagtatrabaho ay nagpahinga siya sa locker room hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Pagising niya ay napatingin siya sa mumurahing relong nasa kaliwang braso niya. Napatakip siya ng bibig nang makitang 1:00 na pala ng madaling araw. Natagalan nga siya sa pagpapahinga dahil nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Diyos ko, ako na lang yatang naiwan dito. Paano ako makakalabas rito? Nakalak na rin ang pintuan. Bakit hindi nila ako ginising? Padabog na sambit ni Gwen sa sarili at napasabunot na rin sa buhok nang mapansing wala ng mga customer at empleyado sa loob. Pero makalipas ang ilang segundo ay nakarinig siya ng ingay sa loob ng opisina ni Ford. Teka, anong ingay yun? Bakit may umuungol at sumisigaw? Takang sambit niya sa sarili. Humakbang siya papunta sa opisina ni Ford. Nang nasa tapat na siya ng pintuan, ay idinikit niya pa rito ang isang tenga niya. Napataki pa nga siya ng bibig nang marinig ulit ang pag-uungol at pagsisigaw sa loob. 2 boses pa ng babae ang naririnig niya. Parang may naglalaglagan pang mga kagamitan. Nang may kabaliwang napagtanto si Gwen, ay nanlaki pa ang mga mata niya. Huwag mong sabihing may kabaliwang kang ginagawa sa loob, Ford. Nagdala ka talaga ng mga babae ngayong Valentine's Day? At sa loob pa talaga ng opisina mo ginagawang kababalaghan niyo? Sigaw na sambit niya sa sarili. Umuusbong na rin ang galit ni Gwen ngayon. Pinasadahan din niya ang palad sa mahaba niyang buhok dahil sa iritasyon. Mabuti na lang talaga hindi kita sinipot sa araw ng kasal natin. Baka dalhin mo pa yung mga babae mo sa bahay natin. Napaka-playboy mo talaga. Bulong pa na dagdag niya. Playboy? Yan bang dahilan mo kung bakit hindi mo ko sinipot sa araw ng kasal natin, Gwen? Oo, napaka-playboy mo. Mabuti na lang talaga. Napahinto sa pagsasalita si Gwen nang may napagtanto siya na parang may mali. Paglingon niya sa likod ay laking gulat niya nang makita si Ford. Halos mawala na rin siya ng balanse sa pagkakatayo. Sir Ford, nandyan ka pala. Akala ko nasa loob ka ng opisina mo. Nauutal niyang baling dito. Napatawa ng napapailing si Ford nang mapansin ang gulat sa mukha niya. Ngunit kinabahan lamang siya nang sumeryoso ang mukha nito. Hindi ko inaasahan na yun palang dahilan mo kung bakit tinakasan mo ko sa araw ng kasal natin. Playboy, saan mo napulot yung salita, Gwen? Kahit hindi pa nga tayo kasal, hindi ako tumitingin o nagkagusto man lang sa iba. Dahil alam mo ba kung anong dahilan ko? Puno ng emosyong sinabi ni Ford nang hindi binibitawan ang tingin sa kanya. Pansin niya pa ang unti-unting paglapit ng mukha nito sa kanya kaya napaatras siya kahit wala naman siyang maaatrasan dahil nasa likod na niya ang pintuan. Ramdam na rin niya ngayon ang pagwawala ng puso niya. Anong dahilan? Napapaos na tanong ni Gwen. Konting lapit na lang ni Ford sa kanya ay magtatama na ang labi nila sa isa't isa. Kaya halos hindi na rin makahinga ng maayos si Gwen. Mauubusan na yata siya ng oxygen. Pansin na nga rin niya ang paglipat ng tingin ni Ford sa labi niya. Subalit bago pa may mangyari sa kanila, ay bigla na lang bumukas ang pintuan. Muntik na nga siyang mapatumba pero agad namang nahawakan ni Ford ang bewang niya. Oh Gwen, gising ka na pala. Gigisingin ka sana namin para ayaing manood ng horror movie pero pinigilan kami ni Sir Ford dahil para makapagpahinga ka raw. Nakangiting bungad ni Jana sa kanya. Napansin niya na nasa loob ng opisina ni Ford ang ilang mga empleyado. Wala siyang idea na nanonood pala ang mga ito ng horror movie sa flat screen TV ni Ford. Akala niya, iniwan na siya ng mga ito at kung ano-ano pa ang kababalaghan ang mga pumapasok sa isip niya. Hiyang-hiya nga siya ngayon kay Ford. Bakit horror movie ang pinapanood niyo ngayon? Valentine's Day ngayon. Sana naman romance movie na lang ang pinapanood niyo para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Sambit ni Gwen kay Jana at parang maiiyak pa siya ngayon dahil sa mga pinagsasabi niya kanina kay Ford. Napatawa si Jana nang marinig ang sinabi niya. Teka lang Gwen, bakit galit ka pa yata na horror movie ang pinapanood namin? Alam mo sa Valentine's Day, mas magandang manood ng mga nagsisigawan sa takot at ungol na mga zombies kaysa sa mga tilian at sigawan dahil sa kilig-kilig na yan. Depensa naman ito sa kanya na ikinailing na lamang niya. Bahala na nga kayo dyan, uuwi na lang ako. Saad niya at sabay na pabaling kay Ford. Sir Ford, pasensya na po sa nangyari. Namali lang po ako ng akala. Pasensya na po talaga.
Mauuna na po akong umuwi. Hahakbang na sana siya pero hindi niya naituloy nang maramdaman ng mainit na kamay ni Ford sa braso niya. Kaya napaigtad pa siya sa gulat. Miss Ignacio, huwag ka munang umuwi. Ako nang maghahatid sa'yo mamaya. Madalim sa daan at wala nang mga sasakyang dumadaan sa ganitong oras. Dito ka lang muna. Magsasalita na sana siya pero naunahan na siya ni Jana. Oh, sabi niya ni Sir Ford yan ha. Dito ka lang daw muna dahil siya nang maghahatid sa'yo mamaya. Halika na sa loob, Gwen. Nasa kalagitnaan pa lang naman kami sa pinapanood namin, kaya samahan mo na kami. Sabay higit pa ni Jana sa braso niya. Sir Ford, halin na rin po kayo sa loob. Tabihan niyo po si Gwen para hindi siya matakot sa mga zombie. Panunukso pa nga nito sa kanila at sabay hinigit din ang braso ni Ford papasok sa loob. Anong takot sa zombie? Hindi ako. Hindi natapos ni Gwen ang sasabihin nang tinakpan ni Jana ang bibig niya. Gwen, tinutulungan na nga kita kay Sir Ford para magkabalikan kayong dalawa eh. Alam kong mahal niyo pa ang isa't isa. Bulong nito sa kanya na ikinawindang niya. Bago pa siya makaangal ay tuluyan na silang nakapasok sa loob. Pinagtabi pa nga silang dalawa ng mga empleyado sa gitna ng mahabang sofa. Wala ngang nagawa si Gwen kaya tinuon na lamang niyang pansin sa pinapanood na horror movie kahit hindi siya mapakali. Nakatabi niya pa si Ford. Hindi yata siya kakabahan sa mga zombie, kundi kay Ford dahil sobrang dikit na dikit pa ang mga katawan nila. Kulang na lang, kumandong na siya rito. Ano ba naman yan, Gwen? Katabi mo lang naman siyang umupo pero bakit ang bilis na agad ng tibok ng puso mo? Delikado ka na talaga. Pagsasermon ang isip niya. Sa mga sumunod na araw ay hindi may pagkakaila ni Gwen ang pagiging mabait at sweet ni Ford sa kanya. Palagi pa siya nitong hatid sundo sa bahay nila pagkatapos ng trabaho. Sinungaling siya kung hindi niya aaminin na naa-appreciate niya ang kabutihan nito sa kanya. Naninibago na siya ngayon dahil hindi naman ito ganun sa kanya. Kahit nung mga bata pa sila na palagi siyang binubuli. Nalaman din niya na walang pawang katotohanan ang sinend na picture ng college friend niya nung araw ng kasal nila ni Ford dahil fake news lang pala ito. Naisip din niya na ang tanga naman niya para maniwala agad nang hindi man lang tinatanong muna kay Ford para makumpirma kung totoo ba o hindi. Aminado naman siyang nagkamali siya sa parting yon. Napatigil lamang sa pag-iisip si Gwen nang makarating na rin siya sa isang table. Here is your cocktail, ma'am. Nakangiting said ni Gwen nang mailapag sa round table ang order ng customer. Aalis na sana siya nang biglang nagsalita ito. Ikaw ba si Gwen? Mataray na tanong nito sa kanya. Tiningnan pa nga siya nito mula ulo hanggang paa. Napailing pa ito na mukhang nandidiri pa sa kanya. Dahil sa paraan ng pagtitig at pananalita nito, ay hindi niya maiwasang mainis sa kaloob-looban. Kung kikilatisin ng babae ay mula ito sa mayamang angkan dahil sa mamahaling kasuotan at mga alahas na suot sa katawan. Maganda ang mukha pero kabaligtaran naman ang asal. Makapal ang makeup kasing kapal ng mukha nito na hindi pa pantay ang pagkakalagay ng eyeliner. Kahit inis na inis si Gwen, ay pinili pa rin niyang maging professional. Yes, ma'am. Ako po si Gwen. Bakit po? Magalang na tanong niya rito. So, ikaw palang ex-bride ni Ford? Nakataas pang kilay na tanong nito sa kanya nang nakakrus na rin ang magkabilang braso. Nagpakawala muna ng malalim na hininga si Gwen na tila ba'y hinahabaan niyang pasensya sa customer. Yes, ma'am. Ako po ang ex-bride niya. Bakit po? Magalang ulit niyang tugon dito. Well, mabuti na lang hindi mo siya sinipot sa araw ng kasal niyo dahil hindi naman talaga kayo bagay. Kahit kailanman ay hindi ka matatanggap ng mga magulang niya. Mahirap lang kayo, di ba? At mayaman sila. Kaya suggest ko, maghanap ka na lang ng ka-level mo. Dahil kahit kailanman, hindi mo maaabot si Ford. Mataray na saad nito sa kanya. Ngayon ay naubusan na nga ng pasensya si Gwen. Napamewang na nga rin siya ngayon sa harapan ng babae. Magsasalita na sana siya para pagsabihan na rin ito, pero nagulat siya nang makitang sinadya pa nitong sagiin ng kamay ang baso kaya natumba ito. Nagkalat nga ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Oops, nagkalat na siya. Sayang, pwede bang pakilinis ng table ko? At pakipalitan na rin ang order ko ng bago. Don't worry, babayaran ko naman. Nakangiting baling nito sa kanya. Namilog ang bibig ni Gwen. Hindi niya inaasahan na
makaka-encounter siya ng ganitong klaseng customer. Napailing na lamang siya. Kahit gusto niyang patulan ng babae, ay pinili pa rin niyang maging professional. Lilinisin na sana niya ang basang table nito nang biglang may humawak sa braso niya. Sir Ford. Gulat na baling ni Gwen dito. Bahagyang pinatras siya ni Ford sa tabi nito bago binalingan ng babaeng customer. Georgina, nakita ko ang ginawa mo. Hindi tama yon. Kung nandito ka para ipahiya ang empleyado ko, mas mabuti nang lumabas ka na lang. Mahinahon ngunit ramdamang diin sa boses ni Ford. Nang marinig yun ni Gwen ay hindi niya inaasahan na magkakilala pa ang dalawa. Ngayon ay nagtataka tuloy siya kung anong relasyon ang meron sa dalawa. Ford, tinakasan ka ng babaeng yan sa araw ng kasal niyo. Pinahiya ka niya sa mga bisita niyo. Tapos ipagtatanggol mo pa yun sa harapan ko? Anong meron sa babaeng yan? Kailan ka pa nahumaling sa mga mahihirap na katulad niya? Inis na sad ni Georgina kay Ford. Napansin ni Gwen ang pagpikit ng mariin ni Ford bago binalingan ulit ang babae. That's enough, Georgina. Pagsalitaan mo pa siya ng ganyan, hindi ako magdadalawang isip na kalad ka rin kapalabas. Galit na sigaw ni Ford. Bakas na nga rin ang mga ugat nito sa noo. Dahil sa naging sigaw ni Ford ay nakaramdam ng takot si Gwen. Halos napasinghap at napatingin na rin ng ilang mga customer sa gawin nila. Pati ang babaeng si Georgina ay natahimik. Yung DJ ay napatigil din sa pagtugtog. Nagkaroon nga ng katahimikan sa loob. Ngunit naputo lamang ito nang magsalita si Jana. Katatapos pa lang nitong magbanyo. Teka, bakit ang tahimik naman ng paligid? May nahuli ba akong eksena? Anong nangyari? Gwen, may nangyari ba habang nasa banyo ako? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Ibubuka na niya sana ang bibig para magsalita pero hindi ito natuloy. Nang biglang nagsalita si Ford kaya napabaling siya rito. Miss Ignacio, palit lang muna kayo ng assigned table ni Miss Lubres. Seryosong baling ni Ford sa kanya. Para hindi na magkaroon ng alitan ay napatango na lamang siya. Nang umalis si Ford para pumunta sa opisina nito, ay bumalik na rin sa normal ang lahat. Pansamantalang nagpalit lang muna sila ng assigned table ni Jana. Kahit malayo na siya sa table ni Georgina, ay napapansin niya pa rin ang mariin na pagtitig nito sa kanya. Pero binaliwala na lamang niya yon. Nang matapos na rin ang trabaho nila ay pumunta na sila sa locker room. Jana, kilala mo ba yung babaeng customer kanina? Si Georgina? Kuryosong tanong ni Gwen. Si Miss Georgina? Sa pagkakaalam ko ay magkasosyo ang mga magulang nila ni Sir Ford sa negosyo. At alam mo ba, madalas yan magpunta rito dahil may gusto yan kay Sir Ford. Huminahon pa ang boses nito sa huling sinabi. Nang marinig yun ni Gwen ay nalinawan na rin siya ngayon. Kaya pala, ganun na lamang siya pagsalitaan nito kanina. May gusto pala kay Ford. Napailing na lamang siya. Subalit ilang sandali lamang ay sabay silang napabaling ni Jana sa pintuan nang bumukas ito. Pumasok ang isang babaeng empleyado sa loob at nginitian lang sila nito. Kinuha ang bag sa locker at nginitian ulit sila bago ito tuluyang lumabas. Bye Pia, ingat ka sa pag-uwi. Habol na sigaw ni Jana sa katrabaho nila. Nang sila na lang ni Jana ang naiwan sa loob ng locker room ay napabaling siya rito. Jana, ayaw niya ba sa atin? Simula kasi na magtrabaho siya rito. Hindi man lang niya tayo kinakausap. 1 linggo na siya rito, di ba? Pagtataka niya. Hindi mo pa ba alam, Gwen? Isa siyang mute person. Hindi siya nakakapagsalita pero rinig niya tayo. Kahit may kapansanan siya, tinanggap pa rin siya ni Sir Ford dahil alam ni Sir na hindi hadlang ang pagiging pipi sa pagtatrabaho. Kahit ano pa man ang kasarian mo. Pisikal na kaanyuan o kung may kapansanan ka man. Kung kaya mo magtrabaho at gusto mo ang ginagawa mo, tatanggapin ka ni Sir Ford ng walang pagdadalawang isip. Ganun ka sobrang bait at maunawain ng boss natin, Gwen. Nang marinig yun ni Gwen, ay hindi niya maiwasang mapahanga kay Ford. Parang tumaas bigla ang respeto niya rito dahil sa pagiging mabait at malasakit sa mga empleyado. Napatunayan na nga rin niya ito kanina nang ipagtanggol siya sa panlalait ni Georgina sa kanya. Malaki nga ang pinagbago ni Ford. Nang nasa labas na rin sila ng building para umuwi ay napalingon sila sa gawin ni Ford. Umuwi na nga rin ito. Pero ang napansin nila ay kasabay nito si Georgina sa paglabas ng exit. Binuksan nga ni Ford ang passenger seat. Bago pumasok si Georgina sa loob ay tinapunan muna nito ng mataray na tingin si Gwen.
Aba, naghahanap yata ng gulong babaeng to. Kanina, tinitiis ko lang ang pangmamaliit niya sa akin. Pigilan mo ko dyan na baka masapa ko na ngayon ng babaeng to. Bulong na sambit ni Gwen, narinig ng kaibigan niya. Chill lang Gwen, wag mo nang patulan baka umiyak pa yan. Bulong na tugon naman ito sa kanya. Ford, let's go. Ihatid mo na ako. Sumasakit ang mga mata ko kapag nakikita ko ang babaeng yan. Saad ni Georgina at tinutukoy nga nito si Gwen. Papasok na nga rin ito sa loob ng passenger seat pero pinigilan siya ni Ford. Hindi ikaw ang ihahatid ko, Georgina. Miss Ignacio, sumakay ka na para makaalis na tayo. Sabay bali nga ni Ford kay Gwen. Si Gwen naman ay hindi maiwasang magulat sa sinabi ni Ford. Napaturo pa nga siya sa sarili niya at bahagyang napabaling pa kay Jana para tanungin kung siya ba talaga ang ihahatid nito. Go na Gwen, sumakay ka na sa kotse ng baby loves mo. Ipakita mo kay Georgina kung sino ka. Huwag mo nga hayaan na maagaw ng babaeng yan ang future husband mo. Kinikilig pa na bulong nito sa kanya at sabay tinulak pa siya papalapit kay Ford. Nang makalapit siya kay Ford ay nagkatinginan pa sila ni Georgina na ngayon ay puno ng iritasyon ang muka. Nanggigigil pa sa galit na parang gusto pa nitong sabunutan siya ngayon. Pero imbis na patulan ito ni Gwen ay ngumiti na lamang siya sa harapan nito. Miss Georgina, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo kanina. Oo, mahirap lang kami pero pinalaki ako ng mga magulang ko ng mabuting asal. Alam kong may pagkakamali ako kay Ford sa araw ng kasal namin dahil tinakasan ko siya bigla at pinahiya sa mga bisita. Pero pinagsisihan ko na yon. Sana naman magbago yung mata pobre mong pag-uugali. Sayang ang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo kung ganyan naman ang ugali mo. Napapailing na sinabi ni Gwen kay Georgina. Dahil sa sinabi niya ay namilog pa ang bibig nito. Ngunit napabaling lamang sila kay Jana nang pumalakpak ito. Kaibigan ko yan! Proud pang sinabi nito nang nakangiti habang pumapalakpak na parang may kalapating lumilipad sa ere. Nang nasa biyahe na rin sila ni Ford ay wala ni isang nagsasalita sa kanila. Katahimikan ang bumabalot sa pagitan nila. Tinuon na lamang ni Gwen ang pansin sa labas ng bintana ng sasakyan. Tumingala pa siya para pagmasdan ang bilog na buwan. Nagpakawala na rin siya ng malalim na hininga. Ito na yatang pinakapagod siya bilang waitress sa bar ni Ford. Parang gusto na lang niyang itulog agad ito pagdating sa bahay. Mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan ni Ford kaya nakarating agad sila sa tapat ng bahay nila nang hindi pa nag-iisang oras. Maraming salamat ulit sa paghatid at pasensya na talaga sa nagawa ko sa'yo nung araw ng kasal natin. Puno ng sinseridad niyang sabi kay Ford bago lumabas ng sasakyan. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bahay nila ay lumabas na rin si Ford sa driver's seat. Napabaling pa siya rito nang magsalita. Pasensya na rin pala sa mga nasabi ni Georgina sa'yo kanina. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yun. Saad ni Ford kaya napangiti na lamang siya. Salamat Ford. Umuwi ka na baka naghihintay na sa'yo mga magulang mo. Nakangiting sambit niya bago tumalikod para pumasok na rin sa bahay nila. Bubuksan na rin sana niya ang pintuan nila na gawa sa kahoy pero hindi na niya nagawa nang biglang bumukas ito. Nabigla pa nga siya nang bumungad sa kanya ang mga magulang ni Ford. Ma'am Victoria? Sir Antonio? Ano pong ginagawa niyo sa bahay namin sa ganitong oras ng madaling araw? Hindi pa makapaniwalang tanong ni Gwen. Ramdam na nga rin niyang paglapit ni Ford sa tabi niya. Gulat din ito nang makita ang mga magulang. Ma, pa, anong ginagawa niyo po rito sa bahay nila Gwen ng ganitong oras? Gulat din na baling ni Ford sa mga magulang. Imbis na sagutin sila ng mga ito, ay niyaya pa sila papasok sa loob ng bahay. Iha, iho, mabutit nandito na kayo. Halin na kayo, sumali kayo sa laro namin. Aniyaya ng ina ni Ford. Kumunot ang noo ng dalawa nang magkatinginan sila. Laro po? Sa ganitong oras ng madaling araw? Ano pong nilalaro niyo? Pagtataka ni Gwen. Bago pa siya makakuha ng sagot ay hinigit na ng mga ito ang braso nila ni Ford papasok sa loob. Napansin nga niyang masayang nakaupo ang mga magulang niya sa sahig. Ilang sandali lamang ay napatingin siya sa sahig nang may mapansin siya. At doon nga lang niya napagtanto kung ano ang nilalaro ng mga ito. Naglalaro po kayo ng bingo sa gitna ng madaling araw? Gulat na tanong ni Gwen sa mga ito.
Iha anak, pumunta rito kanina ng hapon si Victoria at Antonio para makipag-usap lang sana. Pero niyaya ko ng makipaglaro ng bingo. Kaya ayon, hindi mo tapos-tapos ang laro namin dahil nag-i-enjoy din sila sa paglalaro. Nakangiting paliwanag ng kaniyang ina. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya rin maisip na magugustuhan ng mga mayayamang magulang ni Ford ang paglalaro ng isang bingo. Halina kayo! Umupo na rin kayo sa sahig. By partner ang paglalaro natin ngayon. Walang tulugan ito. Natatawang paanyaya sa kanila ng ina ni Ford. Sa huli wala silang nagawa ni Ford kundi sumunod na lamang sa mga magulang nila. Kumuha nga muna sila ng dahon sa labas ng bahay sa bakuran bago bumalik sa loob. Kumuha na rin sila ng isang kulay green na bingo card. Tig-20 lang naman ang taya nila kaya ayos lang sumugal basta nag-i-enjoy naman sila. Eto na, bobola na. Sa letrang N, nagtataguan pa ng nararamdaman pero mahal din naman ang isa't isa. 34. Panunuksong sigaw ng ina ni Gwen habang hawak ang isang maliit na bola. Nang marinig yun ni Gwen ay hindi niya maiwasang mapatingin kay Ford. Nang mapatingin din ito sa kanya, ay agad naman siyang napaiwas ng tingin. 34 daw Gwen, sa letrang N. Sambit ni Ford sa kanya kaya naalerto siya. Hindi niya napansin na meron pala sa bingo card nila. Sabay pa nga silang naglagay ng dahon sa number 34. Kaya sa hindi sinasadya, sumagi ang daliri niya sa daliri ni Ford. Parang napaso pa siya bigla kahit konting physical contact lang naman nila yon. Pinilig na lamang ni Gwen ang ulo para makapag-focus sa paglalaro. Now it's my turn. Ako naman ang magbobola. Heto na, sa letrang O. Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Pero umaasa pa rin na maging tayo. 72! Natatawang sigaw naman ng ina ni Ford na may pagkasosyal pa sa boses. Masayang-masaya naman si Ford at Gwen nang makitang may number 72 sa bingo card nila. Nag-apiran pa nga silang dalawa. Walang tigil ang tawanan nilang lahat habang naglalaro. Hindi rin inaasahan ni Gwen na tatawa pa siya ngayon matapos ang mabigat na nangyari sa bar kanina. Nakakagaan sa pakiramdam at nakakawala talaga ng pagod kapag may ganito kang klaseng pamilya. Isang tamang numero na lang Ford, mabibingo na tayo. Masayang baling niya kay Ford. Hindi pa napansin ni Gwen na nakahawak na pala ang kamay niya sa hita nito. Ako ulit ang magbobola. Heto na, makinig kayo. Sa letrang I, ikaw pa rin ang pipiliin hanggang sa huli. 25! Kinikilig pa na sigaw ng ina ni Ford. Nang tingnan ni Gwen ang bingo card nila, ay nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makitang meron sa card nila. OMG Ford, bingo na rin tayo! Tuwang-tuwang baling niya kay Ford. Niyugyug pa nga niyang magkabilang balikat nito. Dahil sa sobrang saya nilang dalawa, ay napatayo pa sila mula sa pagkakaupo sa sahig at sabay nagyakapan. Halos buhatin pa nga siya ni Ford. Ngunit ang kinagulat lamang niya ay nanghalikan pa nito ang magkabilang pisngi niya. Nakalimutan niyata nilang dalawa na nasa harapan ang mga magulang nila. Gulat na gulat nga ang mga itsura nito habang pinagmamasdan sila. Nang mapansin yun ni Gwen ay natauhan siya. Napabitaw agad siya sa pagkakayakap kay Ford. Pati nga si Ford ay nagulat sa ginawa. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang mahalikan ka sa magkabilang pisngi. Sambit ni Ford nang makita ang gulat sa mukha niya. Subalit si Gwen ay nanatiling tahimik dahil sa pagwawala ng puso niya ngayon. Mukhang kamatis na nga rin ang magkabilang pisngi niya. Pero napabaling lamang sila sa ina ni Ford nang magsalita ito. Iha, iho, masaya kami na makitang nagkaayos na rin kayo matapos ang nangyari sa araw ng kasal niyo. Hindi man naging kayo, at least naging magkaibigan pa rin kayo. Nakangiting sambit nito sa kanila. Nang marinig ni Gwen ang sinabi ng ina ni Ford, ay parang higit pa sa pagkakaibigan ang gusto ng puso niya. Sinungaling siya kung hindi niya aminin sa sarili na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya kay Ford. Simula nang maging waitress siya sa bar nito. Todo dinay pa siya sa sarili noon pero ngayon, hindi na niya kayang magsinungaling pa. Pero ang pagmamahal sa isang tao ay hindi ganun kadali. Akala mo pwede nang sumugala. Pero may pumipigil dahil kung saan nahuhulog na ang loob ni Gwen kay Ford ay ang pagdating ng
ikakadurog ng puso niya. Gwen, alam mo ba kung ano ang topic ngayon ha? Ipinagkasundo sa ibang babae si Sir Ford ng mga magulang niya. Anong nangyari? Akala ko ba magkakabalikan kayo ni Sir? Nang marinig yun ni Gwen mula kay Jana, ay napatigil siya sa paghihilamos ng mukha sa sink. Kasalukuyang nasa banyo nga sila dahil break time nila sa trabaho. Hindi nga agad siya nakapagsalita dahil sa gulat na nalaman. Kanino siya ipinagkasundo? Kailan ang kasal nila? Nauutal na tanong ni Gwen. Parang nahihirapan pa siyang ibigkas ang mga salitang yon. Hindi nga rin siya handang marinig ang magiging sagot nito. Kanino pa ba? Ding matapobreng Georgina. Hindi ko alam kung bakit pumayag ang mga magulang ni Sir Ford na maging daughter-in-law nilang babaeng yun. Nagiging mukhang anghel lang yata kapag kaharap sila at demonyita naman kung hindi. Dahil sa nalaman ni Gwen, ay hindi nga siya makapag-focus sa trabaho. Sinungaling siya kung hindi niya aminin sa sarili na nasasaktan siya ngayon. Pero wala siyang karapatang magalit o magselos dahil hindi naman sila. At alam din naman niya sa sarili na mangyayari ang ganito dahil hindi niya sinipot si Ford sa araw ng kasal nila. Papunta na sana siya sa kabilang table para mag-serve ng mga inumin nang biglang napahinto siya ng may humarang sa harapan niya. Siguro naman nalaman mo lang tungkol sa amin ni Ford. Don't worry, invited ka rin sa kasal namin. Pero ang tanong, may maisusuot ka ba? Huwag ka na lang palang pumunta dahil baka magmukhang kasambahay ka pa ron. Mataring na sad nito sa kanya nang natatawa. Nagpakawala nga muna ng malalim na hininga si Gwen bago nagsalita. Miss Georgina, kung wala ka namang matinong sasabihin, umalis ka na sa harapan ko bago ko pa itapon tong mga inumin sa damit mo. Buong boses na sinabi niya na ikinataas ng kilay ni Georgina. At isa pa, pakiayos naman yung ugali mo dahil hindi na nga pantay ang eyeliner mo, ang pangit pa ng ugali mo. Dagdag niya nang nakangiti pa, kaya't nadagdagan ng inis ni Georgina. Iniwan nga niya itong iritang mukha habang siya naman ay natatawa at napapailing. Inabala na lamang niya ang sarili sa pagtatrabaho kahit hindi nasa maayos na kalagayan ang puso niya ngayon. Sa mga sumunod na araw ay iniiwasan na nga niya si Ford dahil kung hahayaan niya pang sarili na magkalapit pa sila ay baka lalong mahulog ang loob niya rito at mahihirapan na siyang makabangon. Ilang araw na ring wala sa bar si Ford kaya hindi siya nahihirapang iwasan ito. Malapit na rin niyang makumpleto ang 3 buwan. Mababayaran na rin niya ang nabasag niyang wine noon na nagkakahalagang 50,000 pesos. At pagkatapos nga nito ay panibagong landas ang tatahakin niya. Nay, tay, magninegosyo po ako. Mag-iipon po ako ng pera para makapagpatayo ng sarili kong coffee shop. Kapag naging successful ang negosyo, magpapatayo ako ng ilang branch sa ibang lugar para lumago pa ito. Sa gayon ay may ahon ko na rin sa kahirapan ng pamilya natin. Nakangiting sinabi ni Gwen sa mga magulang nang nasa pagkainan sila. Matagal na rin niya kasing gusto ang pagkakaroon ng sariling negosyo at coffee shop ang unang naisip niya dahil mahilig din siya sa mga kape. Basta, nandito lang kami anak ng itay mo para suportahan ka sa lahat ng gagawin mo. Nakangiting sambit naman ng nanay niya at marahang hinawakan pa nito ang isang kamay niya. Ngayon pa lang, proud na kami sa iyo anak. Alam namin na matutupad mo ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Saad naman ang kanyang tatay at sabay tinapik ang balikat niya. Nga pala anak, may ibabalita pala kami sa iyo tungkol kay Ford. Alam mo ba na may plano? Alam ko na po nay. Alam ko nang pinagkasundo siya sa ibang babae ng mga magulang niya. Putol ni Gwen sa sasabihin ng nanay niya. Pero ang mga magulang niya ay napakunot ang noo at nagkatinginan pa sa isa't isa dahil sa sinabi niya. Ngayong araw ay last day na rin ni Gwen sa trabaho at hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil kahit papaano ay nakabuo siya ng magandang samahan ng mga empleyado rito. Nagkaroon pa siya ng matalik na kaibigan na si Jana. Maaga nga siyang natapos sa trabaho kaya nagligpit muna siya ng mga gamit niya sa locker room bago pumunta sa opisina ni Ford. Nang nasa tapat na siya ng pintuan nito, ay huminga muna siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses. Pagpasok niya sa loob ay napansin niyang abala ito sa laptop. Napaangat lamang ito ng tingin nang magsalita siya. Kahit nakasuot ito ng salamin ay hindi pa rin niya maiwasang mabighani sa
Taglay na kagapuhan ni Ford. Sir Ford, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na nabayaran ko na po ang nabasag kong wine noon sa nagkakahalagang 50,000 pesos sa loob ng 3 buwan. Last day ko na ngayon kaya maraming salamat. Advance congratulations na lang sa kasal niyo. Parang siya pa nga ang nasaktan sa huling pangungusap na sinabi niya. Dahil sa sinabi niya ay napataas ng kilay si Ford. May sasabihin ka pa ba, Miss Ignacio? Napatango siya nang maalalang may sasabihin pa pala siya. Napabuntong hininga muna siya bago nagsalita. Ford, wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Pero bilang concerned netizen, kung magpapakasal ka rin naman sa iba, pwede bang wag si Georgina? Kailangan niya kasi muna ng character development. Hindi kasi magandang ugali niya. Baka humantong pa sa pag-aaway ang pagsasama niyo. Yun lang, aalis na ako. Maraming salamat. Saad niya nang may kirot sa puso dahil aminado naman siya sa sarili na siya ang dahilan kung bakit humantong sa panibagong pagpapakasal si Ford sa ibang babae. Hindi na nga niya hinintay pa ang sasabihin ni Ford dahil lumabas na agad siya sa opisina nito. Nang palabas na siya ng bar ay napansin niyang may ilang mga customer pang nasa loob. Subalit nang nasa exit na siya ay nagulat lamang siya nang hawakan ng 2 bouncer ang magkabilang braso niya. Teka lang, bakit niyo ko hinahawakan? Aalis na po ako. Nabayaran ko ng nabasag kong wine noon, kaya bitawan niyo ako. Pagpipiglas ni Gwen sa 2 bouncer. Napatingin na rin si Gwen sa mga empleyado para humingi ng tulong. Nahagip pa nga ng mga mata niya si Jana na abala sa pagsiserve. Jana, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung bakit ayaw pa akong palabasin ng mga to. Sigaw niya sa kaibigan ngunit nginitian lang siya nito at sabay kinindatan pa kaya namilog na lamang ang bibig niya. Pasensya na po Miss Gwen. Hindi pa kayo pwedeng umalis dahil may dapat pa kayong pagbayaran kay Sir Ford. Saad ng isang bouncer sa kanya. Nang marinig niya yun ay hindi niya maiwasang mapakunot noo. Sarkastikong napatawa pa siya. Pagbayaran? 3 buwan ko nang nabayaran yung nabasag kong wine. Kulang pa ba yun? Hindi na rin maiwasang mainis ni Gwen. Magsasalita pa sana siya pero hindi na niya naituloy nang mapansin niyang si Ford na ang humahakbang ngayon papalapit sa kanya. Pinakawala na rin siya ng 2 bouncer. Napataas pa nga siya ng kilay nang mapansin ang seryosong mukha ni Ford. Ford, ano na naman ba to ha? Anong pinagsasabi ng 2 to na may dapat para akong pagbayaran sa'yo? Kulang pa ba sa'yo yung 3 buwan? Ni isang araw wala akong absent. Kahit na tinamaan ako ng lagnat, pumasok pa rin ako. Ano pa bang gusto mo? Ikaw ang gusto ko, Gwen. Dahil sa naging sigaw ni Ford ay nagulat siya. Nanlaki na nga rin ang mga mata niya. Pati ang mga customer at empleyado ay napatigil sa mga ginagawa. Napatigil din sa pagtugtog ang DJ kaya't nabalutan ng katahimikan sa loob. Anong sinabi mo? Gusto mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Gwen nang itinuturo pa ang sarili. Bahagyang napatawa naman si Ford dahil sa naging tanong niya. Binasarin muna ang labi nito bago nagsalita. Yes, gusto kita Gwen. Hindi lang gusto. Dahil mahal na rin kita. Buo at puno ng sinseridad na sinabi ni Ford. Nang marinig yun ni Gwen ay halos hindi pa siya makapaniwala. Napatingin pa nga siya sa paligid nila nang marinig ang palakpakan ng mga tao sa loob ng bar. Ngayon niya lang napagtanto na kanina pa pala sila pinagtitinginan. Pero napabaling lamang siya kay Ford nang may naalala. Pero gusto ng mga magulang mo na ipagkasundo ka sa ibang babae. Naiintindihan ko naman dahil kasalanan ko. Iniwan kita sa araw ng kasal natin noon. Sambit niya nang nahihirapan. Bago siya sagutin ni Ford ay napansin niya ang paghakbang pa nito papalapit sa kanya. Nang wala ng distansya sa pagitan nila, ay naramdaman niyang mainit na magkabilang palad nito sa pisngi niya. Nang magkatinginan sila ay pansin niya pa ang mga mata nito na puno ng emosyon. Gwen, wala akong ibang babae na gustong pakasalan, kundi ikaw lang. Puno ng sinseridad na sinabi ni Ford. Dahil sa mga binitawang salita nito sa kanya, ay hindi niya maiwasang maging emosyonal. Hindi na nga rin niya namalayang may init na likido na pala ang naglalabasan sa mga mata niya. Kaya basa na rin ngayon ang magkabilang pisngi niya. Pero anong sinasabi nila kanina na may dapat pa akong pagbayaran sa'yo?
Napapaos na tanong niya. Bago sinagot ni Ford ang tanong niya, ay pinahiran muna ang basang pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. Pati ang ilang hiblang buhok niya na kumakawala sa mukha niya ay marahang inilagay ito sa likod ng tenga niya bago napatingin sa kaniyang mga mata. Hindi mo ako sinipot sa araw ng kasal natin noon, Gwen. Kaya kailangan mong pagbayaran yun. Ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan ako ngayon. Buong boses na sabi nito. Ngunit napailing siya. Bagamat masaya ang puso niya dahil nalaman niyang siya pa rin ang gustong pakasalan ni Ford, pero iba na ang gusto niyang tahaking landas ngayon. Mahal din kita, Ford. Pero marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Pangarap ko pang makapagpatayo ng sarili kong coffee shop. Gusto ko munang tulungan ang mga magulang ko dahil tumatanda na rin sila. Nais ko ring patunayan sa sarili ko na kaya kong abutin ang mga pangarap ko kahit mahirap lang kami. Puno ng emosyong pagpapaliwanag niya kay Ford. Gwen, hindi ba pwedeng habang inaabot mo ang mga pangarap mo ay kasama mo ko? Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Ako ang magiging support system mo maliban sa mga magulang mo. At hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo dahil gusto kong makita kang matagumpay sa buhay mo. Bawat mga salitang binibitawan ni Ford ay parang natutunaw ang puso niya. Bakit mo nasasabi ang mga yan? Sambit niya sa gitna ng paglandas ng mga luha niya. Kasi mahal kita, Gwen. Gusto ko, kasama mo ako sa pag-abot ng mga pangarap mo. Alam mo ba kung ano ang pangarap ko? Ano? Ang maging asawa kita at maging ina ng mga anak ko. Walang paligoy-ligoy na sagot nito sa kanya. Dahil sa narinig niya mula kay Ford, ay mas lalo tuloy siyang naging emosyonal. Rinig nga niya muli ang pagpalakpakan ng mga tao sa loob. Pati ang pagtilim ni Jana ay rinig na rinig niya. Ngunit ang kinagulat lamang niya ay nang lumuhod ang isang tuhod ni Ford sa harapan niya. Napansin niya pa ang isang nagniningning na singsing sa kamay nito. Marahang hinawakan pa nito ang isang kamay niya. Gwen, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na ako ang nag-arrange ng marriage natin noon? Ako ang may gustong pakasalan ka at sinuportahan lang ako ng mga magulang ko dahil boto rin naman sila sa'yo. Matagal na kitang gusto. Hindi ko inaasahan na sa pang-aasar ko sa'yo ng mga bata pa tayo ay mahuhulog ang loob ko sa'yo. Mahabang pag-aamin ni Ford na ikinalaki ng mga mata niya. Natagalan pa nga siya bago nakapagsalita. Kaya pala nung binalita ng mga magulang mo na tayong ikakasal ay hindi ka man lang tumanggi. Dahil sa una pa lang ikaw palang nagplano ng kasal natin. Hindi makapaniwalang sinabi ni Gwen na ikinangiti na lamang ni Ford. But this time, Gwen, I want to formally ask you these 4 words. Will you marry me? Buong boses na tanong ni Ford sa kanya. Pero bago siya makasagot ay narinig niyang sigawan at tilian ng mga tao sa loob. Narinig pa nga niyang sigaw ni Jana. Yes na yan, Gwen! Hindi ka na makakahanap pa ng ibang lalaki na katulad kay Sir Ford. Nasa harapan mo na ang true love kaya wag mo nang pakawalan. Sigaw nga nito sa kanya kahit napangiti na lamang siya. Bahagyang yumuko pa siya para mahawakan ng magkabilang pisngi ni Ford. Napangiti nga muna siya bago ibinuka ang bibig. Yes, I will marry you, Mr. Ford Fernandez. Buong boses na sagot ni Gwen. Dahil sa naging matamis niyang oo, ay hindi nagsayang ng kahit isang segundo si Ford na mahalikan siya sa labi. Ang halik na puno ng pananabik at pagmamahal. Sa pangalawang pagkakataon ay natuloy na rin sa wakas ang pag-iisang dibdib nila sa harapan ng altar. Sa pagsasama nila bilang mag-asawa ay napagdesisyonan nilang dalawa na hindi muna sila magsama sa iisang bubong dahil lahayaan muna ni Ford na abutin ni Gwen ang mga pangarap nito para sa sarili at pamilya. Ang ibinibigay nilang suporta sa isa't isa ay ang naging pundasyon para panatilihing malakas at matibay ang kanilang pagmamahalan. Nagsimula nga muna si Gwen sa maliit na negosyo. Gamit ang naipon niyang pera ay nagtayo siya ng maliit na stall sa labas ng bahay nila para magbenta ng mga milk tea at iced coffee. Sa unang pagbubukas niya ay marami agad ang naging customer niya, kaya masayang masaya siya. Wow, Ate Gwen! Ang sarap naman ng iced coffee mocha na ito.
Hindi ko alam na pwede ka palang maging barista. Kapag nagkaroon ka na rin ng sariling coffee shop, hindi na ako magtataka kung dudumugin ka agad ng mga customer. Nakangiting saad ni Karen, ang kapitbahay nilang college student. Nako, maraming salamat Karen. Sana nga mangyari yung sinasabi mo. Masayang tugon naman ni Gwen. Sa tuwing may online orders naman, ay tinutulungan siya ni Ford sa pagdi-deliver ng mga ito. Nang nasa tapat na rin sila ng bahay ng isa sa mga customer niya, ay lumabas na rin siya sa kotse ni Ford. Good afternoon po Aling Teresa. Ito na palang order niyong iced coffee caramel. Nakangiting sinabi niya sa matandang dalagang suki niya. Tinanggap na nga nito ang order sa kamay niya pero pansin niyang nakangiti ito at nakatitig kay Ford ngayon nakalalabas lang sa driver's seat. Nako iha, mabuti naman at sinama mo ulit ngayon ang asawa mo. Kay guwapong lalaki naman ito. Iho, pwede bang magpicture tayong dalawa? Parang may kamukha ka kasing artista. Pagre-request pa nito. Siyempre naman po. Natatawang sagot ni Ford sa matanda. Iha, kunan mo nga kami ng picture. Yung whole body, iha. Huwag mong i-close up. Baka mahalata ang makakulubot sa mukha ko. Pagbibiro pa ng matanda. Sige po, Aling Teresa. Natatawang tugon ni Gwen. Paglipas ng ilang araw ay dumami pa nga ang mga customer ni Gwen hanggang sa natapos ang isang taon ay nakaipon na rin siya sa wakas ng malaking pera. Kaya sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niya na makapagpatayo ng sariling coffee shop. Para sa itatayo niyang coffee shop ay kinonsider niya talagang lugar kung saan ang mga target market niya para mas malaki ang tsansa na lalago agad ang negosyo niya. Nang maitayo na rin ni Gwen ang dream coffee shop niya, ay nasabi niya talaga sa sarili na walang imposible sa taong may pangarap sa buhay. Congratulations Gwen, bilang asawa mo, proud na proud ako sa iyo dahil natupad na rin ang isa sa mga pangarap mo. Nakangiting sambit nito sa kanya nang maikat niya ang ribbon. Ngayong araw nga ang pa-blessing at opening ng coffee shop niya. Hindi niya talaga inaasahan na isang ganap na CEO na rin siya. Maraming salamat Ford. Ikaw at ang pamilya ko ang naging lakas at inspirasyon ko. Hindi rin mangyayari to kung hindi dahil sa suporta na binibigay niyo sa akin. Puno ng pasasalamat ni Gwen sa asawa. Dumating rin ang mga magulang niya at mga magulang ni Ford para i-congratulate siya. Pati si Jana, ang kaibigan niya, ay dumating din. Masayang-masaya nga ang mga ito para sa kanya. Hanggang sa paglipas ng ilang buwan ay paganda ng pagandang pagtakbo ng negosyo niya. Tumataas ang sales kada buwan kaya naisipan niyang magtayo ng panibagong branch sa ibang lugar para mas lumago pa ang negosyo niya. Unti-unti na nga ring naiaahon ni Gwen ang pamilya niya sa kahirapan. Nakapagpatayo na rin siya ng mas malaki at magandang bahay na hanggang 3rd floor pa. Masaya at proud nga ang mga magulang nito sa naabot niya ngayon. Iyong mga kapitbahay na minamaliit siya noon ay wala nang masabi sa kanya dahil nahihiya na rin. Yung dating sari-sari store naman nila ay ngayon ay ginawa na rin niyang convenience store. At ang mga magulang niya ang nagmamanage nito. Kaya hindi na nagtatrabaho ang mga magulang niya sa mansyon ng mag-asawang Fernandez. Pero nananatili pa rin ang pagkakaibigan ng mga ito. Nagkaroon pa nga ng second round ang paglalaro nila ng bingo. Samantala, ang kaibigan niyang si Jana ay napagdesisyonang makipagsapalaran bilang OFW sa Canada, bilang waitress sa isang high-class restaurant. At hindi niya pa inaasahan na makakapangasawa ito ng isang businessman na Canadian. Masayang-masaya siya para sa kaibigan dahil naging magandang takbo ng buhay nito sa Canada at nakabuo pa nga ito ng isang masayang pamilya roon. Gwen, I miss you so much. At alam mo ba, magkaka-baby na rin kami ng hubby ko. Kaya bumuo na rin kayo ni Sir Ford para pagbalik namin dyan sa Pilipinas ay maglalaro ang mga anak natin. Nakangiting pagbabalita ni Jana nang mag-video call sila sa Messenger. Hindi nga maiwasang magulat ni Gwen sa nalaman mula sa kaibigan. Pero hindi maiwasang mamulang pisngi niya dahil sa huling sinabi nito. Wow! Congratulations Jana! Masaya ako para sa inyong dalawa ng asawa mo. Don't worry, nasa plano na rin namin yan ni Ford. Nakangiting sambit niya sa kaibigan dahil plano na nga rin nila ni Ford ang bumuo ng isang masayang pamilya. Subalit dumating din ang pagkakataong hindi inaasahan ni Gwen na magtatagpo muli ang landas nila
ni Georgina, ang babaeng nilalait at minamaliit siya noon dahil sa estado ng buhay niya. Georgina? Anong ginagawa mo rito sa opisina ko? Gulat na baling ni Gwen nang pumasok ito sa opisina ng main building ng coffee shop niya. Akala niya naghahanap ulit ito ng gulo pero hindi niya inaasahan ang sasabihin ito. Gwen, gusto ko lang sanang humingi ng kapatawaran sa mga nasabi at nagawa ko sa iyo noon. Ayos lang kung hindi mo ako mapapatawad. Pero gusto kong humingi ng formal na sorry sa iyo bago ako umalis ng Pilipinas. Puno ng sinseridad na sinabi ni Georgina sa kanya. Napatayo naman si Gwen mula sa pagkakaupo sa swivel chair para lapitan ito. Georgina, matagal na yon at napatawad na kita. Pero salamat dahil nandito ka ngayon para humingi ng kapatawaran at na-realize mo ang pagkakamali mo. Nakangiting sambit ni Gwen. Ngunit hindi pa rin tamang pangmamalit sa kapwa dahil lang sa estado ng buhay nito. Pero minsan, sa buhay ay nakakagawa talaga ng pagkakamali ang isang tao. Pero hindi pa naman huli ang lahat para magbago at itama ang pagkakamali. At nakikita yun ni Gwen kay Georgina na lahat ng nagkakamali ay pwedeng magbago para sa kabutihan at kapayapaan. Pagdating naman sa pagmamahala ni Gwen at Ford ay tunay lamang na pinagbuklod sila patungo sa isang matatag at malalim na pagsasama. Sa wakas, matapos ang lahat ng naging journey ni Gwen maabot ang pangarap niya, ay nagsama na rin sila ni Ford sa pinatayo nilang bahay. Handang-handa na nga silang bumuo ng isang masayang pamilya hanggang sa pagsasama nila ng ilang taon, ay biniyayaan din sila ng isang napakabait at napakakulit na anak na si Zia. 7 taong gulang. Halata ang matatabang pisngi nito. Bilog ang mga mata at may cute na dimple sa kaliwang pisngi. Kapag ngumingiti ito ay parang mapapawi agad ang pagod mo. Ito nga ang little sunshine ng buhay ni Gwen at Ford. Mommy, Daddy, laro po tayo. Masaya po ito dahil nilalaro namin ito sa school ng mga classmate ko. Masiglang sambit ng anak nila na si Zia. Kasalukuyang nasa isang park nga sila at nagpipiknik. Linggo ngayon kaya nilaan nila ang oras para makabanding ang anak nila dahil panigurado bukas ay abala na naman sila sa trabaho. Ano bang klaseng laro yan, anak? Natatawang tanong ni Gwen sa anak habang nakaupo sila sa nilapag nilang tela kanina sa damuhan. May ilang mga snacks din silang dala. Laro po tayo ng langit at lupa. Masaya po itong laro, Mommy, Daddy. Nakangiting sambit pa nito sa kanila. Napatawa na nga rin si Ford sa sinabi ng anak. Alright, sweetheart. Maglalaro tayo. Mukhang masaya nga yan. Sambit ni Ford sa anak. Kaya naman, napatayo silang lahat. Bago sila nagsimulang maglaro, ay kumanta muna ang anak nila para mapili ang unang magiging taya, habang tinuturo ang bawat isa sa kanila. Hanggang sa natigil ang daliri nito kay Gwen, kaya ligtas siya. Mommy, ligtas na po kayo! Nakangiting sambit ng anak nila kaya kumanta ulit ito para magkaalaman kung sino sa kanila ng daddy niya ang taya hanggang sa tumigil ang daliri nito sa sarili niya. Kaya ang naging taya ay si Ford. Mommy, si daddy po ang taya kaya tumakbo na po tayo at pumunta sa matataas. Sigaw ng anak nila. Naalerto nga si Gwen kaya tawang-tawa naman sila ng anak niya habang tumatakbo. Nakaakyat nga agad si Zia sa isang bench pero siya ay paakyat pa lang sana sa isang malaking bato nang biglang nahuli na siya ni Ford. Kaya naramdaman niya agad ang pagpulupot ng magkabilang braso nito mula sa likod niya. Ang bagal mo namang tumakbo, Gwen. Nahuli tuloy kita. Natatawang sambit ni Ford sa kanya. Ang bilis mo kasing tumakbo. Paakyat pa lang ako eh. Hinuli mo na agad ako. Depensa niya nang natatawa. Akala niya ipapakawalan na siya ni Ford para hulihin naman ang anak nila pero nanatili pa rin itong nakayakap mula sa likod niya. Habang tanaw sa unahan, ang anak nila na nakatayo sa ibabaw ng bench habang masayang kumakaway sa kanila. Kaya napangiti na lamang sila. Pero bahagyang napalingon siya kay Ford nang magsalita ito. Gwen, hindi ako magsasawang mahalin ka araw-araw at ng anak natin. Maraming salamat dahil tinupad mo ang pangarap ko na maging asawa kita at maging ina ng mga anak ko.
Wala na akong hihilingin pang iba, kundi ang manatiling malusog at masaya ang pamilya natin. Puno ng emosyong sambit ni Ford mula sa likod niya. Dahil sa mga binitawang salita nito, ay hindi maiwasang mapangiti ni Gwen. Hindi rin kami magsasawang mahalin ka araw-araw, Ford. Ikaw ang haligi ng tahanan ng pamilyang ito. At doon pa lang, maswerte na kami ng anak mo dahil sobra mo kaming pinapahalagahan. Puno ng sinseridad na sambit niya sa asawa. Mas lalong hinigpitan ni Ford ang pagkakayakap mula sa likod niya at marahang hinalikan pa nito ang kanang pisngi niya kaya napangiti siya. Ilang sandali ay napabaling sila sa anak nila nang sumigaw ito. Mommy, Daddy! Maglalaro pa po ba tayo? Maglalambingan na lang po kayong dalawa dyan. Natatawang sigaw ng anak nila. Napatawat na pailing na lamang si Gwen at Ford sa naging sigaw ng anak nila bago nila ipinagpatuloy ang paglalaro ng langit at lupa. Ang pagmamahalan nga nila ay parang langit at lupa. Magkaiba man sila ng pinanggalingan, estado sa buhay at ugali bilang individual, ay hindi ito naging hadlang upang mabuo ang pag-iibigan na meron sila ngayon. Pinatunayan din nila na hindi imposibleng magkatuluyan ang dalawang tao sa kabila ng pagkakaiba. Bagkus ay ito pang nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa nabuo nilang relasyon. Katulad ng langit at lupa na nagbibigay ng kulay at lakas sa mundo, na nagpapahiwatig lamang na pagdating sa pag-ibig tunay ngang walang hangganan at hindi nakikita sa pagkakaiba, kundi sa pagiging tapat at tunay sa isa't isa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.